Mas na yung gasolina uli. Oho. O sasabihin ba natin, ano? O yung corruption. Nako. Ito, nagbabantanan mo ng ibang grupo na dahil nga sa corruption at katiwalian, magrarally, susubukan. Opo. Sapagkat sila napansin nila yung napakaraming kabuktutan na nangyari sa 2025 budget. Opo, nako. Oh. Ang daming nagsalita dyan. Paano sa salamin sa salamin ni Senador Henry? Hindi totoo yun. Pero pag sinabi niya, it is only the President which can coordinate. Hindi coordinator ang Pangulo dyan. Isa lang siya sa mga leaders ng ating departamento. Pag siyang lumitol na coordinate, patatawag niya yung mga mahistrado ng Korte Suprema, halika rito, ganito ang gawin yung pagdidesisyon. Is that the way to coordinate? Sabi niya, I do not represent any political group. Dapat hindi ka legal counsel ng Pangulo. Partido yung administrasyon eh. Ito yung ruling administration. Opo. Legal counsel ka dyan. Hindi mo masasabi na hindi mo nire-represent. Kaya ka nga kinuha dahil Legal nga, kasama ka riyan eh. Di ba? Tama. Dapat wala ka dyan. Sa katotohanan, isa lang ang katotohanan. Ay, totoo naman. At totoo ho yun. oo. Kahit ano pa sabihin mong version mo, version mo yan. Pero meron talagang totoo. Hindi mo talaga? pwedeng palitan yun. Yun. Ngayon, kung yun sinasabi mo, siya na rin ang nagsalita. Yan ang alam mong totoo eh. Opo. O ba't kita didibati yan? Medyo kinulang ka ng pag-assess ng katwiran. Oho. Siguro nga, hindi niya gamit yung kanyang... Dadagan Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. Hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aani, nakapag-ani na tayo. So, kung yung season na susunod, okay. It's, there's a, hindi... 5,000 pesos. Ang ganda mo today. Hindi. Mukha akong bangal. Mukha akong bangal. Welcome back na naman ho mga kabalitaan. Nagbabalik na naman ho tayo para ho sa ating panibagong reaction o video na gagawin sa mga oras na ito. Tuloy-tuloy lamang ho tayo. OFW, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga Pinoy na nasa ibang bansa, welcome ho sa ating munting bahay. Huwag kalimutang mag-subscribe. Pinutin ang notification bell. At the same time mga kabalitaan, i-share at i-like at mag-comment na ho kayo para ho lagi tayong updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. Alright, so tuloy-tuloy na ho tayo at di na tayo magtatagal mga kabalitaan dahil ang punto ng ating ipapakita ho sa inyo patungkol ho ito sa programa na naman sa Saganang Mamamayan. Dahil kamakailan lamang ho ay marami hong binibitaw na salita at pagkokontra ni Juan Ponce Enrile patungkol ho sa matagumpay na peace rally ho ng INC. At kanyang binatikos at ito naman po ay sinagot ng Saganang Mamamayan. At ngayon ho sa puntong ito, andito ho si Congressman Attorney Rodante Marcolita, ang magiging senador sa pagtapos sa halalang itong taong 2025 mga kabalitaan. So hindi na ho mapipigilan ang karera sa politika sa pagkasenador nitong si Congressman Rodante Marcolita at si Attorney Vic Rodriguez. So maya-maya ipapakita ho natin sa inyo ito yung ating slideshow ho dito mga kabalitaan kasi inalis natin to at heto bumalik na naman mga kabalitaan. Alright, so dito ho sinagot ho ni Congressman Marcolita itong mga patutsyada ho ni Juan Ponce Enrile. At ipinaliwanag niya ho dito, tinapat niya po dito si Manong Johnny, mga kabalitaan. Pagbigyan niyo na daw kasi naka-hearing aid mga kabalitaan. At hindi talaga magwawagi kung debate yung pag-uusapan, ayon pa kay Marcolita, ay hindi ho magwawagi itong si Juan Ponce Enrile. Kaso nga lang, hindi daw nakapunta ng market ngayon kasi nga nasa loob lang ng Malacanang, hindi niya po mararamdaman kung anong mga hinaing yung grievances na sinasabi niya mula ho sa taong bayan mga kabalitaan. Para maintindihan natin lahat, heto panoorin niyo na po ang Saganang Mamamayan. Bagay alam mo minsan ko may mga taong talagang mahirap paniwalaan kasi lahat ng gusto natin sabihin, anumang paliwanag, hindi naman nila tatanggapin kundi kung paano nila sasalungain yung isang malinaw ng pagpapaliwanag, Kong.
Basta't ako, hindi ko pinapansin kung ano yung sinasabi ng mga ibang tao. Opo. Lalong-lalo na kung ang kanilang sinasabi ay pag-aglahi doon sa nangyaring INC rally. Opo, yung National Peace. Opo. Kahit hindi natin ulit-ulitin, Jen, malinaw na malinaw kung bakit nangyari yung sama-samang pagkilos na yon. National Rally Nilinaw for natin sa mga nagsalita, yung iba pa, memorize ko pa yung mga nasabi. Peace. Opo, Kami po kanya ay kumakatawan sa napakaraming bilang ng ating mga kababayan na nagnanais na tayo maging payapa bilang isang bansa. Opo. Sapagkat napakarami po nating mga problemang kinakaharap ngayon. Ano naman ang masama ron? Sinasatinig po namin. Totoo naman Jen. Opo. Sapagkat hindi lamang tayo nagsipunta ron, sabi nga natin, napakarami nating mga kakilala. Lalo na ako, nakikita ko sila. Wala akong makitang dahilan kung bakit gumawa sila ng negative na komento doon, Jen. Lalong-lalo na sa liwanag na nakasulat sa ating saligang batas, nakarapatan ng kahit sino ang gumawa ng pagkakatipon ng mapayapa and petition their government for redress of grievances. Malinaw yun, Jen. Lahat ng nakikita niya na gusto niyang ihayag sa kanyang pamahalaan. Halimbawa, sinabi naman natin, napakataas po ng presyo ng bilihin, pangunahing bilihin ngayon, lalong-lalo na po yung pagkain. Tama po. Hindi ba concern yan ng ating mga leaders, lalong-lalo na si Senator Juan Ponce Juan Enrile. Ponce Enrile. Opo. Si Manong JPE, Kong. Opo. Siguro si Manong Ponce Enrile, dahil hindi na siya nakakapunta ng palengke, hindi niya alam noong panahon na tayo ay nagkakatipo na yun, ang isang piraso ng kamatis ay 30 pesos. Tama. At kahit na siguro maging 300 pesos yun, kaya pa rin niyang bilhin yung isang piraso ng kamatis. Baliwala sa kanya yung puyot ko. Ngunit ang ating isinatinig ay yung tinig ng mas nakararami, Jen. Ng karamihan ay mahirap. Binanggit ko nga, kaya nga nung ako'y nagsalita, binigyan natin ng konteksto yung sinasabi ng mga nagpaliwanag na nauna. Maliwanag yun, Jen. Anyway, kung yung punto na yan, medyo samantalahin ko lang ko nga. Pasensya na po kayo. Kasi doon sa mga napapanood ko, nakikita ko, sabi nila, ay, nakita nyo na anya, akala ba namin walang rally? Kunyari lang pala yung peace Yung nagsalita si Kong Dante, katunayan anya, nagkaroon ng bahid ng politika. At yung dinaskas niya, binanggit pa nga niya, narinig ko rin naman, binanggit niyo pang halimbawa yung usapin tungkol kay BP Inday Sara. Kaya sabi nila, kita nyo na, politika, ginagamit nyo na ng dahilan yung usapin, yung issue ng peace. Okay, napakakitid naman nung kanyang pangangatwiran, Jen. Ganun ho ba? Bakit po? Yung mga nabanggit na opisina, political offices talaga yun, Jen. Opo. Hindi may iwasan na bumanggit ka ng political offices. Sapagkat doon nang gagaling ang hindi pagkakaunawaan at pagkabahagi ng ating bansa. Opo. Paano namang hindi mo babanggitin yung opisina ng Vice President? Doon nga nang gagaling kung litisin nila, akala mo siya na lang ang may kasalanan, ang mga iba wala nang kasalanan. Yun lang ang pinupunto natin doon Opo. Bakit yung pamamaraan ninyo, 400 offices nga yung merong confidential funds, ba't pinipilit nyo na isa lang? Isa lang. Hindi ba maliwanag yun? Kaya lang natin binanggit ang isang political office para ma-dramatize natin na yung ginagawa ay wala sa rule of law. Kung talagang gusto mong usisain lahat ng inaakala mong may pagkukulang kung pinag-uusapan ni confidential funds, tawagin mo lahat. Opo. Pero pagka ang tinawag mo, isa lang, ay sino namumuliti ka? Hindi tayo. Halatang may motibo. Ang papel ko doon para ilahad yung mga yon, sapagkat ako lang ang nakakalam yung nangyayari, sapagkat membro nga ako ng Kamara dyan. Ayun, tama. At sinasabi ko, hindi nangyayari at hindi nasusunod ang mga patakaran na nakalahad mismo sa aming mga tuntunin. Opo. Ano yung sinasabi natin? Kailangan mahinto ito. Ang pinagmumulan nito ay pag-aaway-aaway. Pagtatalo-talo. Okay, kapag hindi nila naintindihan yun dyan, ipauubaya ko na kay Kay Saito. Ang usap. Nasaan ba si Saito? Ba't wala ngayon? Tama kasi Kong kahapon, pinaliliwanag din namin sa ating mga kami ni Nelson. Sabi niya, bakit si Kong Dante? Una, si Kong Dante po, kapatid namin sa iglesia.
Pangalawa, abogado po siya. Pangatlo, siya ang nakasaksi sapagkat miyembro sa mismo ng Kongreso. Nandun kayo Kailangan mismo. merong magpaliwanag, nakasama siya sa mismo sa aktual na pangyayari. Yun, Marami opo. tayong kapatid na abogado. Opo. Inaamin natin yan. Ngunit, wala sila doon sa kalagayan, kagaya ko, na nakikita ko sapagkat kasama ko sa pag-unfold ng mga pangyayari. Opo. Yun ang dapat nilang makita. Kaya ako hinahanap si Saito. Si Saito, isang napakabuting kawani natin na pagka ako'y nakikita niya, yung kape ko'y palagi niya Ay, opo. na inaayos. Alam na agad ang gagawin. Bakit siya alam niyang ipaliwanag ito? Bakit yung iba hirap na unawain at bigyan ng kaukulang differentiation? Oho. Alam mo kung bakit nahirapan sila? Bakit po ka? Bakit Silang po? namumulitika. Ganun po. Maliwanag yun. Gusto nilang kumounter kahit kamukha nitong diniscuss nyo kahapon. Opo, oho. Napakaliwanag ng pagkakapaliwanag ninyo. Ako'y tuwang-tuwa sa inyong dalawa. Malinaw na malinaw. Narinig Bihira lang kayo matuwa sa amin ko nga. na bibihira lang ako matuwa sa inyo. Makalayan mo nga. Hindi ko alam kung sino nagsabi sa di ulitin natin. Inulit nyo pa yung sinabi ko. Ayun na nga po ko. Tingnan nyo, ang linaw naman Ang Iglesia ay hindi tutol, hindi laban sa impeachment. Tama po. Ngunit kapag yung paraan ng pagsusulong nito ay kakakitaan na ng paglabag sa napakaraming tuntunin at itong ang rule of law, hindi na nyo sinasalang-alang, doon magkakaroon ng problema. Opo. O sumagot yung isa sa inyo. Kasi naka-hearing aid baka hindi niya narinig. Ulitin nga natin. Inulit pa ninyo Pinalakasan ko pa nga po yung volume. Yun na nga. Pagkatapos sabi niya, wala namang grievances. Opo. Yun kako kasasangkutan na yan ng intellectual dishonesty dyan. Sapagkat malinaw at nakarecord kung ano-ano ang mga hinaharap na problema ng ating bansa na pinipilit nating sabihin sa kanila, iparamdam. Hindi lamang yung marinig Tama po. Kung hindi iparamdam. Iba kasi yung narinig mo sa naramdaman Opo. Tama ko nga, ito kinuha ko uli para sa kakabatiran po ng ating mga taga-subaybay kung paano niya pagkakabanggit. Noong isang araw ito, bago yung kanya, sabi niya kasi meron siyang huli ngayon, sabi niya, this will be my last comment. Bago itong last comment niya, noong isang araw, kahapon, binanggitin natin ito, Nelson, sabi niya sa unang bahagi, so many people, especially members of the INC, were so riled and angry at me. Doon sa third paragraph ko, nalagpasan ko na po yan, sabi niya, there is no question that the INC peace rally was a peaceful assembly. But were there grievances to be addressed? To be redressed. To be redressed? Ito po kung rhetorical question para sa kanya, Wala. walang grievances, walang mga hinaing ng taong bayan. So hindi niya narinig yung dalawang nagsalita bago ako. Opo. Ako hindi rin niya ako narinig. Na sinabi ko, ito po yung ating pangunahing problema Oho. Economic, napakataas po ng presyo ng bilihin. Yung pong napipintong kahirapan na talagang dapat nating bakahin, na pinalulubha pa ng katiwalian at corruption. Nandyan po yung kriminalidad, pati issue po ng seguridad, nandyan po. Oho. Hindi ba redress ito, Jen? Pero sabi niya, Grievances. Ito siguro masasagot ni Kong yung Yung direkta ito. Yung sumunod. Yung pinanto yung sabi niya, pardon me for my impression. To me, there was none. Yun ang kanyang punto kong At isinod Igagalang ko kung hindi niya narinig hindi niya niya. nakita Hindi niya nakita. Pero ito kung ang siguro mas madali niyong masagot ito at ito'y mas alam ninyo To me, although it was well-intentioned, the peace rally was more like a political pressure Yun. to hinder a separate at independent department of the government to perform a constitutional duty. Parang sinasagkaan daw natin na maisa katuparan nila yung kanilang mga gampanin kong May, kasi may ebidensya sa kung This was evident from the speeches delivered in that rally. Pero yung mga speeches na na-deliver doon sa rally, Nelson, Jen, napakalinaw. Opo. Nang pinagbatayan ay yung mungkahay mismo ng Pangulo na wag nang ituloy yung impeachment. Yun ang pinanggalingan nun. Oo nga. Sa makatweet siya bilang legal counsel ng opisina ng Pangulo, ibig mo sabihin laban siya doon sa suggestion ng Pangulo na itigil na yung mga bagay na yan, sapagkat isa mang buhay ng Pilipino hindi bubuti dyan. Ganun ang lilitaw kong. Yun ang lilitaw. Yun ang lilitaw doon. Kasi
parang hindi niya tiningnan ng lahat ng pinanggalingan. Yung premise, yung principal premise nito ay yung unang pahayag ng Pangulo sa kanyang pagbibigay ng opinion na ang bagay na ito'y walang kabagay-bagay. Hindi ba? Isang bagay na napakalit na pinipilit yung palakihin. Di ba? Storm in a teapot. Yan, opo. Ngayon, kung para kay Senator Enrile, hindi mahalaga yung opinion ng Pangulo, paano ka naging legal counsel? Doon inconsistent na yun. Kaya lang kung may kasunod siya at dito niya nilinaw na hindi nyo pwedeng gawin yan, ang presidente lang ang pwede. Oho. Di ba, Ano Jen? nga yun? Ito, basahin mo, Jen. Oh. On the other hand, the President, as the duly elected Chief Executive of the land and one of the three independent and separate branches of our government, has the power and duty to coordinate with the two other branches of government to achieve and maintain a unity and harmony in the efficient operation of the government in our society. No one can do that officially except him. Yun po. May problema yung salita na yun, Jen. Ganun ba sa isang abogadong tingin ninyo? Alam natin na yung tatlong sangay Sangay ng ng- ating pamahalan ay co-equal branches. Kung tawagin nga, co-equal and coordinate branches of government. Pantay-pantay sila, walang pag-uumusan. Talagang dapat magkaroon ng coordination. Ngunit nung sinabi niya na ang tanging Pangulo ang gagawa ng pag-coordinate, pagka sinabi mo yun, makikialam ang executive sa ginawa ng legislature at saka ng judiciary. Yun nga ang implikasyon nun, Kong. Coordinate branches sa sentido na silang lahat ay dapat gumagawa ng kanilang separate na tungkulin pero iisang direksyon. Opo. Ito yung pagtatanggol sa kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Pero pag sinabi niyang, it is only the President which can coordinate. Hindi coordinator ang Pangulo dyan. Isa lang siya sa mga leaders ng ating departamento. Pag siyang lumitol na coordinate, patatawag niya yung mga mahistrado ng Korte Suprema, halika rito, ganito ang gawin yung pagdidesisyon. Is that the way to coordinate? Okay, tatawagin niya yung aming speaker. Itigil mo yan. Hindi niya nga pwedeng sabihin nyo, kaya sa pamamagitan ng kanyang opinion, Ayun, para opo. sa akin ganito sabi niya. Para sa akin walang kakwenta-kwentang bagay yan. It is one way of communicating the predilection of the President doon sa kanyang gustong mangyari. Hindi niya pwedeng Manduhan, ano? i-direct sabi niya, it is only the President. Dito inaamin niya na ang Presidente pwede niyang impluensyahan yung dalawang bahagi ng ating pamahalaan. Mali din yun. Mali din yun. Paano mo i-coordinate? Ikaw ang tatawag? Only the President. Opo. Sabi niya So si Pangulong Marcos, tatawagin niya yung Chief Justice, halika rito, magpulong tayo. Nako. Tatawagin niya, meron siyang ipagagawa. O kaya si Speaker, halika rito. Itigil mo yung impeachment. Ganun sasabihin niya ng diretsong ganun? Because only the President can do that. Sabi niya. Sabi ni Enrile. Kasi Sabi ganun niya, ang magiging implikasyon hindi ba? nun po. Parang minamanduhan niya yung dalawang sangay Kaya ng nga yung pagkakalatag ng ating institusyon, kaya nga halimbawa meron tayong LEDAC . Yung LEDAC, ito yung coordination Opo, legislative, between executive. Opo. the legislature at yung executive. Opo. Meron ding parang LEDAC din sa pagitan ng executive at saka ng judiciary. Ang Pangulo, hindi siya actively na nagpaparticipate para pangatawanan niya yung pag-coordinate na siya mismo. Hindi. He is the only one. Hindi po. Marami pong gagawa niyang ng coordination para itong dalawang ito, bagamat co-equal branches of government, pero kinakailangan coordinated ang kanilang action sapagkat iisang bansa ang kanilang pinaglilingkuran. E de sa kagustuhan ni Enrile na patatagin, palakasin yung kanyang argumento, This will be my last comment. nahulog siya sa pagkakamali. Kong. Ito po yung huli na yan, Kong. Sige, Ito basahin na mo. po yung huli. Meron siya sinasabi, this will be my last comment. Opo. Yan na, On the Tungkol nga po subject sa isyong ito. we're discussing. Opo. So, wala tayong magagawa. Kung yun lang comment niya, hanggang doon na lang siya. Ayun lang nga po kasi parang Kong na marami daw nagkomento, marami Hindi, daw po ito nagagalit yung sa kanya. susunod. Opo. You have your own truth, sabi Yun. niya. I have my own. Yan. Neither you nor I have a monopoly of the truth. Okay. O pag-usapan natin yun. Alam mo, politika lang yung pagkakagamit ng mga ganong klaseng
mga pangungusap dyan eh. Ganun Pag po ba? sinabi mong you have your own version of truth, I have mine, and others may have also, Oho. sa katotohanan, isa lang ang katotohanan. Ay, totoo naman. Totoo ho yun. Kahit ano pa sabihin mong version mo, version mo yan. Pero meron talagang totoo. Hindi mo talaga? pwedeng palitan yun. Yun. Oo, eh ngayon, kung yun sinasabi mo, isa na rin ang nagsalita. Yan ang alam mong totoo eh. Opo. O, ba't kita didibatihan? Medyo kinulang ka ng pag-assess ng katwiran. Oho. Siguro nga, hindi niya gamit yung kanyang hearing aid. Hindi mo naman sisisihin. Opo. Pero, isa lang ang katwiran. Isa lang ang totoo. Yun. Sabi nga nila, Walang version. truth is where it is at. Tama. Doon sa isang continuum dyan, halimbawa isang kilometro yung continuum na doon mo hanapin yung katwiran o katotohanan. Nasa Opo. dulo Hindi lang. pwedeng paganong-ganon. Oo. Kayo, gaganong-ganon ninyo. I-adjust nyo. Opo. Hindi pwede. Pero sa katotohanan, isa lang. Isa Isa lang. lang ang totoo. Ayun. Kahit sa Di ba? kaso sa korte. Kaya wag di ba? na nating pagtalunan yung ganon. Oho. Di ba? Tama, Eh, tama. may sinabi pa siya dyan eh. Oh. Oho. So be it. Let the voters decide. Bakit kailangan may botohan? Who is right and who is wrong? Na siguro, nagre-refer siya dun sa susunod na election. Oho. Kung sino ang mabuting argumento, baka yun ang katigan ng tao, hindi ba? Opo. Kaya pa sinunod niya, I represent no partisan group in this country. Sabi niya, I do not know whether you do as far as the personal attacks and issues you raised against me, the faults, the blames, the defects, and wrongdoings you attributed to me, as well as the ad hominem you threw against me. Mali din yun eh. Sabi niya, I do not represent any political group. Dapat hindi ka legal counsel ng Pangulo. Partido yung administrasyon eh. Ito yung ruling administration. Opo. Legal counsel ka dyan. Hindi mo masasabi na hindi mo nire-represent. Kaya ka nga kinuha dahil Legal nga. kasama ka riyan eh. Di ba? Tama. Dapat wala ka dyan. Oho. Magsasalita ka bilang ikaw, ibahagi mo yung experience mo, ibahagi mo yung nalalaman mo, Oho. tulungan mo ang bansa, makakahanap ng mga bagay-bagay na ating magagamit para tayo magkaisa, para makuha natin ang kapayapaan. Pero hindi ka legal counsel ng Pangulo. Tama. Isa kang retired Oho. private citizen. Yun ang walang partisan. Kasi kung legal counsel ka, Pero yung sinasabi niya na wala akong partisan na party na nire-represent, paano mo tatanggapin yun? Nandun po kayo sa Malacanang eh. You are even working in the seat of power. Nandun ka. alam nga naman kontrahin yung mga sinasabi ng Pangulo. Hindi naman po Hindi pwede. ka pwede kumontra. Kliyente Nandun ka niya para yun, kumbaga, advisein nga, eh. oo. Ang totoo niya, nakalimutan niya na nanggaling sa Pangulo yung pinaka-premise kung bakit tayo nag-rally. Oho. Kinatigan natin, nakita natin na mukhang tama sapagkat sabi niya, walang mabuting ibibigay. Aha. Sinukat natin, totoo nga naman eh. Oho. Sa harap ng napakaraming mga problema na hindi nasusolusyonan. Papalaki ng papalaki. Oho. O bakit hindi niya ma-process yun? Alam mo, konting processing lang yan dyan eh. Well, anyway, ako naman ay sa puntong ito, Kong, at sana ay, bagay sabi na ni Senador Enrile, last na raw niyang comment yun tungkol sa isyong ito. Kong. Dapat lang. Kasi alam mo, kaya nga pinipilit ko, isa lang ang katwiran. Isa lang ang katotohanan. Ang katotohanan, ang bansa mo ay napakaraming problema. Kung makikipagdebate siya doon, bakit hindi siya manalo doon? Ganon. Yung walang grievances. Yun ang katotohanan ngayon eh. Opo. Ito yung totoo ngayon. Naharap ang bansa natin sa napakaraming problema at tayo ngayon ay nag-aaway-away pa. Isipin mo, dalawang pinakamataas na posisyon ng ating bansa. Oho. Nag-aaway. Ano yung katotohanan doon? Walang pagkakaisa. Opo. That is the truth. Wala nang iba. Ibig mo sabihin, halimbawa, nag-aaway ang Pangulo at saka yung pangalawang Pangulo. Ano ang iba pang parte ng katwiran doon?
Kung hindi yung pag-aaway. Oo nga. Pwede mo bang i-interpret yun? Hindi, kanya Naglalambingan lang. naglalambi. Hindi mo pwedeng kulayin ng iba yun eh. Yun na nga. Yun ang Pag totoo. sinabi mong puti-puti, ganun yung truth eh. Tama po. Hindi pwedeng magkaroon ng ibang Walang version. ibang interpretasyon. Kasi yung masipag, pero mas masipag eh. Opo. Walang sinasabing ito totoo, pero ito ang mas totoo. Walang ganun. Ah, opo. Merong absolute Opo. na mga pang-uri. Ang pang-uri, adjective eh, di ba? yes. Opo. Oh, ikaw ay magaling ka sa balarila eh, di ba? Oho. Ano ba yung balarila dyan? Baralila. Hindi. Grammar. Grammar. Opo. O yung panitikan, Literature. Yan. komposisyon. Composition. Ha? O, sige, wala na. Ito, nung isa, may ano pa, may yung pinakahuli, para matapos na lahat, ha? Sabi niya, and willing to face anyone before the people in any forum to discuss and debate about them. Nasaan si Saito? Si Saito na lang ang ngayon natin. Iyaharap. Oo, kasi isipin mo, Opo. si Saito yung sarap ng kape, ano niya eh. Ay, magaling niya. kabisado na po niya. Kabisado niya. Akalain mo, hindi ko naman inaasa na pati yung medyo mabigat na usapin na ito, kaya niya palang ano eh. Kaya niyang i-process. Tatahitahimik lang yan ko. Well, yun po naman. So, pagbigyan na natin siya ron kung yun ang kanyang inaakala. Hindi po, kami pong Iglesia ni Cristo, ayaw po namin yung mga pag-aaway-away. Kaya po pinipilit nating ipaliwanag sa inyo, iisa talaga yung totoo. Wala na pong ibang totoo. Kaya po, ang tawag doon, pagtiyagaan po nating i-process, hanapin. Nandyan lang po yan. Hindi po kayo mahirapan kapag kayo ay pinagtiyagaan po niyong hanapin. Dapat yun yung grievances na yun, i-redress talaga yun. Dapat talaga matugunan yun, Kong. Di ba? Hindi mo pwedeng, hindi ako gobyerno, baliwalain natin yan. Yung mga hinaing ng taong Sa bayan. taas ng bilihin ngayon lang, Hindi pwedeng baliwalain kakalimutan yan. mo, hindi totoo yan. O, paano asan ngayon ang totoo? Sasabihin natin, hindi po, napakababa po ng presyo ngayon eh. Tumaas na yung gasolina uli. O, sasabihin ba natin, ano? O yung corruption. Nako. Ito, nagbabantanan mo ng ibang grupo na dahil nga sa corruption at katiwalian, magrarally susubukan. Opo. Sapagkat sila napansin nila yung napakaraming kabuktutan na nangyari sa 2025 budget. Opo, nako. Ang daming nagsalita dyan. Paano sa salamin sa salamin ni Senador Enrique? Hindi totoo 'yun. Ano yung totoo? Ay, nako. Well, bago lang tayo lumipat ko, meron pa isang punto na dapat siguro masagot natin. Yung peace rally ninyo, ang nakinabang lang dyan, si BP Inday Sara. Kasi pinahinto nyo yung impeachment eh. Sa impeachment pa naman anya, may pagtatanggol ni BP ang kanyang sarili. Masasagot niya kung anong mga pinaparatang sa kanya. Nag-rally kayo, lumabas kayo. O di ang una nakinabang anya dyan, ang tanggapan ng pangalawang Pangulo, personal, si BP Inday Sara. Unang-una, mayroon bang isa sa mga tagapagsalita na sinabing ihinto na po ninyo ang impeachment? Wala po. Malinaw na ganun, Kong. Walang Baliktad nga yung ganun. narinig ko eh. Hindi tayo tutol sa impeachment. Yun ang Ang binigay. sinasabi, hindi po kami tutol. Kung nasa lugar po ang kanyang pagkakaprocess, yung pagkakalatag niya, yun po, wala po tayo. Ang totoo niyan, hininto ba, nagkaroon na ba ng deklarasyon sa House of Representatives na opisyal na po namin itinitigil, ayaw na po namin tumanggap ng kahit anong impeachment complaint? Meron ba nagsabi? Wala ganun? po. Actually, hinihintay pa nga nila yung pang-apat pa raw ata. Baka mayroon pang kasunod na mga Yun impeachment. ang sagot doon na wala tayong kapangyarihan na patigilin ng House of Representatives. Opo. Sinasabi lang natin ang makakabuti sa ating bansa sa harap ng naaambang mga pagkakabahabahagi at pagkakawatak-watak na naman natin bilang Pilipino. Hindi lang mamamayan, kundi mga leaders natin. Yan ang binabanggit natin eh. At maging ang Kung halimbawa, tanggapin nila yon at makilala nila sa bandang huli, parang totoo nga yata eh. Mali tayo. O di salamat, nakinig kayo. At ang totoo nga ngayon, Kong, di ba? Maging ang Kongreso, di naman na sinasabi. Bilang nasa Kamara, hindi nila pwedeng tanggihan din, di ba? Hindi Na ba kapag kami naghain ng impeachment. Hindi ba yung parang apo yata ng dating Pangulong Corazon Aquino? Inuusig na yung House of Representatives, hindi kayo kumikibo. Yun na nga. Meron bang nagbabawal? Wala naman eh. Yun na nga po. Pero kilalanin nyo yung prinsipyo na dapat pag ginawa nyo yan, sabi ng Pangulo,
mahahati lang ang atensyon ninyo. Yung karapat-dapat na gawin nyo sana, na unahin ninyo yung kapakanan ng bansa, wala po. Madadivert ang atensyon po ninyo. Totoo ba na sinabi ng Pangulo yun? Totoo. Yun ang katotohanan. Opo. Itatanong mo kay Senador, hindi po ba niya sinabi yun? Hindi. Kanya. Ikaw, yung version mo ng totoo ang mali. Di ba? Ang linaw na sinabi ng Ang Pangulo. linaw ang sinabi niya eh. It is a storm in a teapot. Senador Enrile, sinabi po ba ng Pangulo yun o hindi? Hindi niya sinabi yun. Sino Kung sagot niya, hindi ko narinig yun. Baka sakaling patawarin mo siya sapagat sabi ko nga, baka Pwede. wala sa yung hearing aid nung panahon na pagbigyan mo naman. Ikaw naman. Kasi- May edad naman yung tao, tayo naman pagka ganun. Lahat ng tolerance, ibibigay naman natin. Iba ko kasi yung hindi niya narinig, tsaka yung hindi sinabi. No? Di ba? Tama no. Ay, nako. So, yun po. Sana doon sa maging mga sa kababayan natin ko, at maging sa ilang kong mga abagay. Ngayon po, dito ho tayo magtatapos mga kabaitaan at malinaw ho na ipinaliwanag ng gusto, paulit-ulit, pabalik-balik ni Congressman Marcolita at sa saganang mamamayan ang usaping ito na sila lang pala ang namumulitika. Ang version pala ni Juan Ponce Enrile ay sadyang napaka maliho mga kabaitaan. At sinabi pa dito ni Marcolita na papaano itong si Juan Ponce Enrile na naging legal counsel ho itong kay Bonget mga kabalitaan na kung siya ay nagbibigay ho ng kanyang statement, opinion, ay wala ho siyang dinadala kahit sino mga partisan mga kabalitaan. Kumbaga wala ho itong pamumulitika or hindi ibig sabihin na siya ay naging representante sa isang political group or kahit nino man dyan sa Malacanang mga kabalitaan. Samantalang siya ay nakaupo bilang legal counsel ho ng ating Presidente Bongbong Marcos kabalitaan. Alright. So malinaw na ho. Talagang tinapat itong si Juan Ponce Enrile ni Congressman Marcolita. So siya ang may maliho dito. Maliho yung pagkanyang pagdinig dahil siguro sabi nga, naka-hearing aid, baka iba na yung mga narinig na at kaya naging ganun yung kanyang statement. So sa mga nanonood, kayo na pong bahalang umintindi. Comment na ho kayo sa baba. At i-like nyo po yung video ito mga kabitan. Huwag nyo pong i-skip yung ads mga kabitan. Like nyo po ha. Kung manood kayo, like nyo agad. At kung hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na. Pindutin ang notification bell para ho tayong lahat updated lagi sa mga kaganapan sa ating lipunan. At kita-kita tayo mamaya, magbabalik ho tayo sa karagdagang pang mga impormasyon, lehitimo, komprehensibo na mga impormasyon, balitaan at sa ating reaction na video na gagawin ho sa mga pangyayari sa ating lipunan. At maraming salamat sa inyong walang sawang panonood at sa pananatili ho na tumambay dito sa ating munting bahay. Meron ho tayong 40,000 plus subscribers. Sana matulungan niyo po ako. Makaabot tayo ng 100,000 subscribers bago ho matapos ang taong 2025 dahil atin pong bubuhayin ang ating nasimulan noong nakaraang COVID pandemic, ang helping restore the bayanihan spirit mga kabalitaan. Dahil po ay nagadepende po sa inyong suporta at pag-subscribe itong ating planong ibabalik ang ating programang HRBS. Kaya ako'y magpapaalam na. Matsalam ho sa inyong lahat. Maraming salamat muli, OFW. Overseas Filipino Workers. Saludo ho kami sa inyo at sa lahat ng mga OFW na solid Duterte kabalitaan. At Luzon, Visayas at Mindanao, mabuhay ang mamamayang Pilipino. To God be the glory. Mwah, chip. Peace out!